Good morning guys. So for our tutorial today, I will show you how to program the 4DOF na robotic arm. So on the previous tutorial, we have the assembly of the 4DOF acrylic na robotic arm. So, doon natin makikita kung paano inassemble itong ating acrylic na robotic arm. So, for this tutorial, we will going much further by showing you the code and the connection. So, you can see here on your screen the connection for DOF na robotic arm. So, meron ako ditong parts ng ating robotic arms. Makikita nyo dito, meron tayong gripper, may shoulder, elbow, and the waist. So, each servo has the corresponding labels na papakita natin sa code later on. So, itong nasa pinakababa nating servo is the waist. So, natin yan ng pa left and right. Yung elbow natin, tineturn ito ang gripper pa taas baba o forward o backwards. Shoulder, ito yung pinapivot niya up and down ng ating robotic arm, and the gripper that grips any material you want, as long as ang material nyo is hindi ganong kabigat na kaya ng ating mga SG90 na servo motors. So, meron tayo dito mga servo motors. Gumamit tayo ng sensor shield B5. So, makikita nyo dito, sensor shield B5. So, meron tayong corresponding pin for each servo. So, kung makikita nyo dito, may gripper tayo dito. Gripper. Nakakonekta siya dito. So, pwede nyo namang i-zoom in itong ating mga connection dito para makita yung ating connection. So, and also, makikita natin sa code mamaya ang connection ng mga signal ng servos and the signals ng ating mga joystick. So, for this system, ang power supply na nire-recommend ko dito is 5 volts, 2 to 5 amps. Even though hindi naman nalampas ng 2 yung ating current na kinakain ng ating mga servo, but still pag nagkaka-load yung servo, mas mataas yung kanya kinakain na current. So, dito sa system ko, ang gamit ko is my variable power supply. So, nakikita ko ang current na consumption ng ating system. And also, may note ako dito, connect all ground to G and VCC 5 volts to V. So, kung mapapansin nyo ang ating sensor shield, meron niyang S, meron niyang V, at saka mga G. Ang G corresponds to ground, V for the 5 volts, and the S for the signal pins. So, itong ating mga servo, meron niyang VCC at ground, at saka itong ating mga joystick modules. Hindi ko na lang siya nilagay dito since makakaudad itong ating diagram. Mas makakalito pa sa inyo sa pag-intindi ng diagram na ito. So, tingnan natin ang code later on, but before that, papakita ko muna sa inyo itong ating setup ngayon. So, okay. Pwede nyo naman itong
balikan kapag kayo ay nagko-connect na ng robotic arm. So, bago natin i-start yung ating code, papakita ko lang sa inyo ngayon yung ginawa kong setup. So, itong mga servo natin, since mayroon siyang connector na orange, red, and brown, so diretso na siya dito sa ating sensor shield. So, sa ating sensor shield, mount yung sensor shield natin, naka-mount sa ating Arduino board. So, as you can see here, yung ating gripper, nasa pin 9 siya. Ito, pin 9. And yung ating elbow at saka yung shoulder, nasa pin 5 at 6. Kung makikita nyo dito, balikan nyo na lang yung ating diagram, and yung ating waist is naka-connect sa pin 3. Ito. Yung ating mga joystick module naka-connect ngayon yan sa ating mga analog pins. So, makikita nyo dito, meron tayong ground, meron 5 volts. Focus natin. Meron tayong ground, meron 5 volts, merong VRX at VRY. So, yung aking VRX nakakonekta sa A0, then yung VRY ko is nakakonekta sa A1. So, dito naman sa pangalawa natin, nakakonekta yung signal natin sa A2 at A3. So, yun yung VRX saka VRY. So, itong ating mga joystick module, ang ginagawa ay kapag nag-left at right ka dito sa unang joystick natin, ito yung nagko-control ng waist ng ating robotic arm. So, kapag ginamit naman natin yung Y, kinokontrol naman niya yung shoulder. So, yan. So, ano lang natin yung po kasi minsan sabay nating na anong X saka Y. So, kaya nagsasabay siya ng movement. So, ito yung sa shoulder. And then, sa elbow naman, itong pangalawa nating joystick. Yan. Yung kanyang X. And then, yung ating Y, nagko-control naman sa gripper. Yan. So, kung makikita nyo dito, meron akong 5 volts na supply, 5.1. So, ito yung current na kinakain ng ating servo motors. So, kung mapapansin nyo dito, habang ginagamit natin, hindi pa siya maabot ng 0.2 amps. Okay? Sabay-sabay natin. Ayun. Pag sabay-sabay ng ginamit, naabot siya ng 1 amp ang pwede niyang maano. So, ayan na lang natin ito na konti. Since hindi pa natin nilalagyan ng limit yung ating robotic arm. So, halimbawa ito. So, tingnan natin dito sa ating isang camera. Kung mapapansin nyo dito sa ating isang camera, yan, with the corresponding joystick. So, kapag sinasagat ko pa yan, nadiretso pa yung servo motor. Kahit naka-close na yung ating gripper. Yan. So, iiwanan ko na yung part na yun para sa inyo. Depende kasi kung paano ang inyong gagamitin ditong limits ng ating mga servo motor. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung unfinished na code para dito sa ating robotic arm. Kaya, yan o.
natuloy pa yung servo kahit naka-close na yung ating gripper. So, madali lang naman yung baguhin. Mag-edit lang ng konting line sa code para makita yung limit nung ating gripper. So, next is ipapakita ngayon natin yung ating code. Buksan natin yung ating code. So, for the code, meron tayo dito ready code na pwede nyo i-upload yun sa inyong robotic arm. So, meron ako ditong dinesignate na servo waist, shoulder, elbow, and gripper. So, meron akong initial position na 90. So, 90 degrees ito. So, itong button ay gagamitin ko sana for reinitializing the robotic arm, whatever position you might be. And yung POS increment naman is yung increment ng yung speed na in which yung robotic arm natin nagalaw. Yan, 1 lang siya. Pero kung gusto nyo mas mabilis, pwede nyo itong ilagay hanggang 5. Pero sobrang bilis nun, hindi nyo na makokontrol ng tama ang robotic arm nyo. So, meron din ako dito for the signal of the joystick. So, A1, A0, A2, A3. So, ang sunod ay in this line is the initial position of the servo motors. So, 90 degrees lahat yan. Kung mapapanood nyo yung recent video natin ng servo positioning, meron ako doon na sineset ko na 90 degrees lahat ng servo. But, habang ina-assemble ko itong ating 4DOF na robotic arm, medyo nagka-problema ako dito na ang initial position niya ay pinatay ko ang power supply natin. Nakaganito siya. Yan. Isang diretso. Yan ang kanyang initial position. Yan. So, ang ginawa ko dito is I manual adjust. I manual reposition the servos. So, ibig sabihin ng manual, kinalas ko itong dito, ito, screw dito, then i-reposition ko siyang ganyan habang naka-off, then saka ko uli nilagay yung adapter ng sa servo motor. Kaya kapag nagre-reinitialize siya ay siya, nakaganito na. So, yun muna ulit natin. Yan. Kaya nakaganyan na siya. So, after that, we have the servo attach 3, 5, 6, and 9. So, ang 3 ay para sa servo ng waist, sa 5 sa shoulder, elbow sa 6, and 9 ang gripper natin. After that, pinoposition ko lahat ng servo ko na 90 degrees. Kaya kapag inon natin, ganito na ang position ng ating robotic arm. So, sa liw, meron din lang naman akong kada part. So, itong waist, ito naman ang shoulder, itong elbow, at ito ang gripper. So, nagde-delay lang ako dito ng 20 millisecond para hindi naman sobrang bilis ang increment. So, ibig sabihin, sobrang bilis nung galaw nung ating robotic arm. So, kung titingnan niyo itong ating analog read. So, ito yung joystick natin na waist.
So, kapag less than 400 yung signal niya, turn siya ng pa-left or pa-right. Yan. Kapag inaano natin ng yan, pa-right, kung makikita nyo dito, ito ay minus POS increment. Tapos, itong kabila naman, plus. So, side by side siya. So, whatever position na gusto nyo. Kung halimbawa gusto nyo baliktarin ang galaw, edi pagbaliktarin nyo lang itong sign na itong dalawa. Itong negative at itong positive. So, gawin nyo itong positive at gawin nyo itong negative. So, depende naman kung paano nyo gagamitin yung ating robotic arm. Pero in my case, ito naman ay ready-made natin para maging guide sa mga nagdi-DIY ng kanilang robotic arm. So, once na makita natin yung increment or decrement ng ating position, i-send ngayon natin yung signal papunta dun sa ating servo motor at kung anong position niya. So, paulit-ulit lang yan. O, sa shoulder, sa elbow, and sa gripper natin. Okay. So, ito kasing ating robotic arm na ito is controlled by 2 joystick. So, there are many possibilities ang pwede nyong gawin para dito sa ating robotic arm. Halimbawa, meron kayong project in which automatic siyang nagpipick up ng mga items. Pwedeng wala itong ating joystick since gagawin niya siyang automated. So, depende kung anong gamit ng robotic arm nyo. Marami kasi itong pwedeng configuration na mangyayari sa kanya. So, kung gagamitin nyo yung code na ito, ito ang inyong makukuha sa code. Pero you can refine the code para hindi masyadong para tumama sa kung ano mang ang inyong gusto. So, tayo naman ay merong alam na konti and we are just want to share kung paano buuin ang robotic arm with the code. So, kung may mga request kayo na tutorials, then message us. Pwede kayo mag-comment sa ating mga videos. Then, kung mabasa namin, maybe we can do some tutorial na nire-request ninyo. So, I hope na may natutunan kayo dito sa tutorial natin today, and if you like the video, please like and subscribe to our channel since meron kaming plano na gumawa pa ng mga tutorials na makakatulong sa ating mga students, sa mga hobbies natin na magbuo ng mga DIY na kits. So, yun na muna. Kung may request kayo, message lang kami. Meron kami sa Facebook at meron kami sa YouTube na pwede nyo kaming i-message. So, yun na muna. Bye-bye. Bye-bye muna sa inyo and good luck to your prototypes.